Nasa Senado na nga po ang bola ngayon kung tuluyang ma-impeach si Ombudsman Merceditas Gutierrez. At ngayong gabi, para maliwanagan po tayo sa posibleng kahinatnan ng impeachment proceedings, kasama ho natin si Senador Jinggoy Estrada, ang Senate President pro tempore, at siya rin po isa sa mga namumuno dun sa ginaganap na hearings tungkol po naman sa mga anomalya sa AFP scandals. Magandang gabi, Senator Jinggoy. Magandang gabi naman, Jessica, at sa lahat po ng nanonood. Magandang gabi po. Handa na ba kayong tumayo bilang prosecutor judge laban sa dun sa impeachment trial? Senator Judge. Yes, Senator Judge. Sorry. Well, handa na kami. Actually, ay bukas ipapasa na namin yung rules of procedure dun sa impeachment trial. At sa May 9 nga, ang siguro unang araw ng paglilitis. Okay. Diretsong tanong po, Senator Estrada, kayo ho ba made up na yung inyong mind o yung inyong conviction about Ombudsman Gutierrez? Hindi pa. Siyempre, yung aking magiging desisyon sa pinali, ibabase ko sa lahat ng mga ebidensya na iprepresenta ng prosecution panel at ng defense panel. So you will give her the benefit of the doubt. Paano po yan? Kasi bago ho nito, sabi ni Senator Enrile, Senate President Enrile, pinapa-inhibit niya yung mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee dahil may bias na daw against Gutierrez. At miyembro ho kayo ng committee yan. Well, I never ever uttered a word tungkol dun sa impeachment trial. Opo. Hindi ako nagbigkas ng kahit isa man salita tungkol sa kahinatnan o kalalabasan ng trial. I never said that I was for the impeachment or against the impeachment against Ombudsman Gutierrez. How about on Gutierrez herself? May nabanggit na ho ba kayo sa kanya? Wala. So wala po akong ho kayo. nababanggit. Okay. Senator, how does it feel na dati po ang inyong ama ay siya po ang nasa other end nitong impeachment trial? And now, parang nasa kabila naman kayo dahil uupo nga kayong senator judge. Sa akin, this is a different scenario. Magkaiba ito dahil right now, the president is not on trial. Okay. Hindi katulad ng araw, the president was on trial. Opo. Ngayon, it's the ombudsman. So, all I have to do is act as a judge. Siguro, kailangan magbasa ng rules on evidence or rules of court para at least mahasa naman yung ating nalalaman sa batas. Nag-attend ho ba kayo ng caucus kanina at Yes. kahapon on Opo. the rules? Agree ho ba kayo na dapat may gag order? Yung sa gag order na sinasuggest ni Senator Miriam, medyo marami ang hindi naman sumasang-ayon. Merong mga reservations yung mga ibang senador sapagkat ang nakalagay nga sa rekomendasyon, isa sa mga rekomendasyon ni Senator Miriam, dapat habang nasa hearing, during the hearing, hindi pwede magtelepono, hindi pwede mag-tweet, mag-Facebook, mag-computer, or mag-text, or magpa-interview Opo. sa media. Kung sakasakali ang isang senador ay nagtanong, halimbawa sa prosecutor o sa defense, tapos yung tanong nun hindi nagustuhan ng taong bayan. Di syempre, i-criticize siya ng taong bayan. So, ibig sabihin, yung senador, kailangan tahimik lang, hindi pwede sumagot. Kailangan sumagot din ng senador sa lahat ng magiging akusasyon laban sa kanya. Meron ho ba kayong Twitter account o Facebook? Wala akong Twitter account. So wala kayong problema ganyan. Pero nagte-text kayo, I'm sure. Yes. Okay. Senator, mapunta naman ho tayo dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa AFP scandals. Anong pakiramdam niyo ho nung puro right against self-incrimination ang ini-invoke ni Mrs. Ligot? Well, actually, very disappointed and very frustrated. It was very frustrating of us to always hear the answers of Mrs. Ligot and General Ligot. Lahat, kahit yung mga tanong na hindi kasama sa kaso, ini-invoke nila yung right against self-incrimination. Okay lang, meron mga proper invocation ng right against self-incrimination at meron din improper invocation ng right against self-incrimination. Halimbawa, yung proper invocation,
tinanong ko, sa iba itong bahay na ito, yung sa California, yung dalawang pinurchase, Okay. pwede niyang i-invoke ang right against self-incrimination sapagkat yung dalawang bahay na ipinakita ko, kasama yun sa forfeiture case laban sa kanila. So, pwede niya invoke yun. Pero, pag nagtanong ako, sino ba ang nagbayad ng pamasahe mo papunta sa Amerika, halimbawa? Yun, she has no right to invoke the right against self-incrimination. That is an improper invocation. Pero may mga abogado kaming nakausap, Senator Estrada, na nagsasabi rin na tama lang na i-invoke ng isang nasasakdal o isang akusado o isang nahaharap sa mga kaso ang kanyang right against self-incrimination. That is the right under the Constitution. I agree. Opo. But only proper invocation. Pinagbibigyan naman namin. Lahat na nga, yung mga tanong ko na hindi naman kasali sa kaso, pinagbibigyan na nga namin. Lagi niya ini-invoke. Pati yung tanong ko sa kanya, ikaw ba nagpapaalam ka kay mister pagka umaalis ka? Kasi sabi ni General Ligot, hindi niya alam kung nasa yung asawa niya, kung nasa Amerika, kung nasa ibang bansa. Okay. Ayun lang I don't think that is a proper invocation. Pero saan ho ba papunta ito? Kasi marami nga hong nakakalkal, mukhang marami kayong naimbestigahan na mga ebidensya, yung mga bahay po yata sa Amerika. Parang yung opisina nyo ho, o kayo mismo ang naglabas nun, etc. Pero ang tanong ko ng mga abogado lalo na, saan ba kasi papunta yan? Puro rasi nga o right against self-incrimination ang ini-invoke. Bakit daw hindi nyo na lang dalhin sa husgado o sa Department of Justice? Pwede nyo bang i-share yung inyong mga ebidensya para at least doon something concrete can come out of this whole exercise? Basta kami sa Senado, wala kaming prosecutorial powers. Okay. We can only do so much. We can investigate in aid of legislation. Pag natapos na yan, gagawa kami ng batas para halimbawa sa budget ng AFP, gagawa kami ng batas para ma-improve ang budget cycle ng AFP. But the DOJ or even the Ombudsman can gather all our documents or pieces of evidence para magamit naman nila to prosecute these people involved. Meron po kayong motion kahapon na i-cite for contempt si Yes. Mrs. Ligot. Ano na ho Pati nangyari si doon? General Pati si Ligot. General Ligot. Si General Garcia, meron din po ba nauna? Si General Garcia walang nag-file ng formal motion. Okay. So ano na ho nangyari doon? Alam ko pinag-usapan nyo sa isang Kanina caucus. pinag-usapan namin and we have agreed. Nagkaisa kami na maraming ang mga tanong na galing sa committee, lalong-lalo na po yung sa akin, tsaka kay Senator Drilon, na maraming improper invocation. Ibig sabihin nun, marami siyang ginamit niya yung right against self-incrimination na hindi naman dapat. Okay. Kaya improper. So, pinagkaisahan namin, pinag-agreehan namin, na susunod na hearing sa darating na Huwebes, uulitin ko lahat ng mga tinanong ko Okay. sa kanya. At pag in-invoke pa niya ang right against self-incrimination, we gave blanket authority to the chairman of the Blue Ribbon Committee, si Senator Quingona. And if I move to cite them for contempt, he can order their arrest. Okay. So posibleng makulong. Yes. Okay. At Ngayon, kung iniba niya yung mga sagot niya, kung hindi niya i-invoke ang kanyang right against self-incrimination sa mga tanong ko na dapat niyang sagutin, ibang storya na yan. paano ho kung mag-breakdown uli siya? Well, depende yan sa mga medical doctors Okay. ng Senado. No? Senator, meron hong mga nakaka-observe naman na mula ho nung nangyari yung kay General Reyes, parang naging kinder daw ang pagtatanong ng mga senador. Kinder naman lagi kami. Accurate Kind ho naman ba yun? lagi kami. Kind kayo lagi. Pero natawa kayo. Okay, maraming salamat. Hanggang dito na lamang po. Pwede Okay, pa magdagdag? sige po, Senator. Pero binibigyan namin ng option si Mrs. Ligot kung sakasakaling ganun pa rin ang sagot niya, she can be confined in a hospital because of her present situation. Okay, nakalimutan ko palang tanungin kasi wala pa rin si Senator Lacson. Does that matter? It doesn't matter. It doesn't matter. 16 votes needed? Sa impeachment. Oho, We're talking sa about impeachment. impeachment. Yes. Basta, we are 23, 16 pa rin.
kasama si Senator Lacson. Even if Senator Lacson will not be around, 16 pa rin ang kailangan. Okay. Maraming salamat, Senator Okay. Estrada. Thank you.